Mapagpalang araw po sa inyo, Sir JD, at sa lahat ng mga tagapakinig na walang sawang sumusubaybay sa inyong channel. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Mia. Ako po ay 29 na taong gulang na sa kasalukuyan. Ang kwentong ibabahagi ko po sa inyo ngayon ay isang napakalagim na karanasan na nangyari 12 taon na ang nakakalipas. Nakatira kami ng pamilya ko sa isang bayan sa Bulacan na hindi ko na lamang babanggitin kung saan banda para na rin po sa proteksyon ng aming pagkakakilanlan. Napakaselan po kasi ng kwentong ito at hanggang ngayon, sariwang-sariwa pa rin sa isip ko ang mga pangyayari. Sisimulan ko po ang kwento ko sa isang nakakatanda kong kapatid. Itatago ko na lamang siya sa pangalang Jen. Dalawa lamang kaming magkakapatid ni Ate Jen, kaya naman napakalapit namin sa isa't isa. Ng mga panahon na iyon, first year college pa lamang ako habang si Ate Jen naman ay nagtatrabaho na sa Maynila. Hindi ko na rin sasabihin kung ano ang naging trabaho niya doon. Maayos naman ang lahat sa amin. Sa katunayan, si Ate Jen ang katuwang ng aming mga magulang sa pagpapaaral sa akin. Siya ang nagbabayad ng aking matrikula at nagbibigay ng allowance ko buwan-buwan. Napakabuti niyang kapatid, kaya ganoon na lamang ang pagmamahal at respeto ko sa kanya. Ngunit nagbago ang ihip ng hangin nang minsan ay magkwento siya sa akin. May naliligaw daw sa kanya sa trabaho nila at ang lalaking ito ay walang iba kundi ang mismong boss niya. Itatago ko ang lalaking ito sa pangalang Marlon. Dahil nasa Maynila si ate at nasa Bulacan ako, palagi kaming nag-uusap sa cellphone. Noong mga panahon na iyon, hindi pa po uso ang Facebook, Messenger o mga smartphones. Mga dikipad na cellphone pa lang ang gamit namin at madalas ay nagpapaload lang kami ng Only Text o Only Call para makapag-usap ng matagal. Sa ting magkausap kami, kahit sa boses lang niya, ramdam na ramdam ko na in love ang ate ko kay Marlon. Palagi niyang kunikwento kung gaano ito kabait, ka-gentleman at kung paano siya inaalagaan ito sa trabaho. Hanggang sa makalipas ang 2 buwan na panliligaw, sinagot na ni Ate Jen si Marlon. 1 buwan matapos silang maging opisyal na magkasintahan, nagkwento ulit si ate sa akin. Inaya raw siya ni Marlon na umuwi sa probinsya nito sa Visayas kung saan ito lumaki para maipakilala na raw si ate sa mga magulang ng lalaki. Ewan ko ba, Sir JD, pero simula pa lang nang marinig ko ang pangalang Marlon, may kakaiba na akong nararamdaman. Masama ang kutob ko sa lalaking iyon na hindi ko maintindihan. Kaya nang sabihin ni ate na isasama siya sa Visayas, bigla akong kinabahan at nakaramdam ng matinding takot. Ate, sigurado ka ba dyan sa gagawin mo? Tanong ko sa kanya sa kabilang linya. Mag-iingat ka naman sana, lalo na't hindi pa alam ni na mama at papa ang tungkol sa inyo ni Marlon. Nahihiya po kasi si Ate Jen na magpakilala ng nobyo sa pamilya namin dahil pakiramdam niya, baka isipin ng mga magulang namin na inuuna niya ang pag-ibig kaysa sa pagtulong sa amin. Kaya itinago niya muna ito kina mama. Tumawa lang si ate sa akin at sinabing wag daw ako mag-alala dahil mabait naman daw si Marlon at aalagaan siya nito. Kahit may kaba, wala akong nagawa kundi ang magbiling na lang sa kanya. Patuloy pa rin ang komunikasyon naming magkapatid noong unang 2 araw niya sa probinsya ni na Marlon. Nagte-text siya na maganda raw ang lugar, presko ang hangin at mababait ang mga kamag-anak ng nobyo niya. Pero pagsapit ng 3 araw nila doon, biglang naputol ang aming komunikasyon. Hindi na siya sumasagot sa mga tawag at text ko noon. Kinabahan na talaga ako ng sobra. Binalikan ko sa isip ko ang huling pag-uusap namin kinagabihan bago siya nawalan ng paramdam. May sinabi siya sa akin na hindi ko malilimutan. Sabi ni Ate Jen, nagkaroon daw ng malaking handaan sa bahay ni na Marlon bilang pagsalubong sa kanya. Parang isang maliit na pista daw.
Pero may napansin daw si ate sa mga inihain nilang pagkain noon. Mia, ang ewan lang ng lasa ng mga pagkain nila dito. Kakaiba yung karne nila. Medyo hilaw at ang lansa ng sabaw. Kwento noon sa akin ni ate. Bakit mo naman kinain ate? Baka sumakatansyan mo niyan. Nag-aalalang sagot ko. Nakakahiya kasing tumanggi, Mia. Nakikisama lang ako. Nakatingin kasi silang lahat sa akin habang kumakain ako Paliwanag niya. Dahil hindi ko pwedeng sabihin kina mama at papa ang nangyayari dahil siguradong magagalit sila at mag-aalala, napilitan akong magkwento sa boyfriend ko noong mga panahon na iyon. Itatago ko siya sa pangalang Jules. Si Jules ay sa Visayas din lumaki at nagkaisip bago lumuwas ng Manila. Nang ikwento ko kay Jules ang tungkol sa hindi pagpaparamdam ng ate ko at yung detalye tungkol sa kakaibang pagkain na ipinakain sa kanya, biglang namutla si Jules noon. Seryosong-seryoso ang mukha niya na tila may alam siyang masama. Mia, nasa panganib ang buhay ng ate mo, diretsong sabi sa akin ni Jules noon. Agad niyang inungkat ang tungkol sa mga aswang sa lugar nila. Kwentuhan niya ako tungkol sa tinatawag nilang pangyayanggaw o yanggaw. Ayon kay Jules, ito raw ang proseso kung saan pwedeng isalin sa isang normal na tao ang pagiging aswang sa pamamagitan ng pagpapakain dito ng mga pagkaing inihanda nila, lalo na kung ito ay may halong dugo, laway o anumang itim na mahika mula sa isang aswang. Kapag nakain mo raw iyon, unti-unting lalasunin ng sumpa ang katawan mo hanggang sa maging kauri ka na rin nila. Pagkarinig ko noon, parang pinagsakluban ako ng langit at lupa. Sobrang kinakabahan na ako noong mga oras na iyon. 2 araw nang hindi sumasagot sa telepono yung kapatid ko, tapos idadagdag pa itong kwento ni Jules. Wala akong matinong tulog at halos hindi na rin ako makakain sa pag-alala. Pero isang gabi, laking gulat ko nang biglang tumunog yung cellphone ko. May text mula kay Ate Jen. Ito yung sinabi niya. Mia, pasensya na, ngayon lang ako nakapag-reply. Walang signal dito sa probinsya. Maayos lang ako rito. Balak ko nga sana isama kita rito para makita mo kung gaano kaganda ang probinsya ni na Marlon. Pero imbes na matuwa, mas lalo akong nagdalawang isip sa text niya. Iba kasi yung kutob ko. Bakit niya ako biglang isasama roon? Dahil sa takot at kaba, tinext ko siya pabalik at pinauwi ko siya. Tinakot ko siya na kung hindi siya uuwi ng Bulacan kinabukasan din, magsusumbong na talaga ako kina mama at papa tungkol sa kanila ni Marlon. Siguro ay natakot si ate na malaman ni na mama, kaya sumunod naman siya. Umuwi nga siya sa amin, pero bago siya umuwi, napagkasunduan namin na mananatili lamang siya sa bahay ng 3 araw. At pagkatapos ay babalik na ulit siya doon sa Visayas. Pumayag ako. Ang mahalaga lang sa akin noon ay makita ko siyang buhay at maayos. Pero Sir JD, pag uwi ng Ate Jen ko, may napansin agad ako sa kanya. Ibang-iba na yung itsura niya. Nangayayat siya ng husto. Umitim yung mga paligid ng mata niya at naging napakaseryoso niya. Wala na yung Ate Jen ko na masiyahin at palaging nakangiti. Pati nga yung mga magulang namin napansin din ang pagbabago niya. Tinanong siya ni mama kung nagkasakit ba siya, pero ang sagot lang ni ate ay pagod lang daw siya sa biyahe at trabaho noon. Ang isa pang ipinagtaka ko, sa 3 araw na inilagi niya sa bahay, hindi siya sumasabay sa amin sa pagkain. Palagi niyang sinasabi na busog pa siya o masama yung pakiramdam niya. Hindi na rin siya lumalabas ng bahay. Palagi siyang nakakulong sa madilim niyang kwarto. Isang araw bago ang napagkasundo ang pag-alis ni Ate Jen pabalik sa Visayas, naisipan ko siyang kausapin sa kwarto niya. Pagpasok ko pa lamang noon sa kwarto niya, sumalubong agad sa ilong ko yung isang napakalansang amoy na parang amoy ng pinatuyong dugo. Pero dahil ayokong mag-isip ng masama, binaliwala ko ito
at itinuloy ang pakikipag-usap sa kanya. Sa pag-uusap namin, muli niya akong inayaan na sumama sa probinsya ni na Marlon. Mia, sumama ka na kasi sa akin. Kwentuhan na kita kung gaano kaganda doon, di ba? Sobrang babait ng mga tao doon. Palaging may handaan. Magugustuhan mo doon, promise. Pagpupumilit ni Ate Jen habang nakatitig sa akin ng diretsyo noon. Dahil sa paulit-ulit niyang pagpupumilit at siguro dahil gusto ko rin siyang bantayan at makita kung ano ba talaga ang nangyayari doon, napapayag niya ako. Nagpaalam kami kina mama na may pupuntahan lang kaming seminar sa trabaho ni ate sa labas ng Maynila. Bago ang pagluwas namin papuntang Visayas, dinalaw ako ng boyfriend kong si Jules. Nabalitaan niya kasing sasama ako sa ate ko. Sobrang nag-aalala siya kaya may ibinigay siya sa aking mga pangontra noon. Binigyan niya ako ng isang maliit na bote na may lamang langis at may mga tuyong daon at ugat ito sa loob. Ang tawag daw doon ay lana. Kumukulo raw iyon kapag may malapit na aswang. Binigyan din niya ako ng isang maliit na balot ng tela na hindi ko na matandaan kung ano ang tawag. Pero isa itong bertud o anting-anting. Sabi ni Jules, iyon daw ang pinakamabisang panlaban sa mga aswang at wag ko raw aalisin iyon sa bulsa ko. Dumating ang araw ng pagluwas namin. Sumakay kami ng bus. Tumawid kami ng dagat hanggang sa makarating kami sa Visayas. Pagbaba namin sa terminal ng bus, nandoon na si Marlon at naghihintay. Sinundo niya kami. Nang magtama ang paningin namin ni Marlon noon, nakaramdam ako ng matinding kilabot. Ngumiti siya sa akin, pero hindi po umaabot sa mga mata niya yung ngiting iyon. Mula sa terminal, sumakay kami ng jeep at pagkatapos ay kailangan naming maglakad ng halos kalahating oras sa isang liblib at masukal na gubat. Habang naglalakad kami sa makipot na daanan, may nakasalubong kaming dalawang matanda na mag-asawa noon. May bitbit silang mga kahoy na panggatong. Nang magkasalubong kami, yumuko lang ang mga matanda, pero napansin kong tiningnan nila ako na seryoso. Nang malagpasan namin ang mag-asawa at medyo nakalayo na kami, ewan ko ba kung anong nagtulak sa akin, pero lumingon ako sa likuran ko noon. Nakita ko ang dalawang mag-asawang matanda na nakatayo pa rin doon, nakaharap sa direksyon ko. At laking gulat ko nang makita kong sinenyasan nila ako gamit ang kanilang mga kamay na lumapit sa kanila. Yung ekspresyon ng mukha nila noon ay tila nagmamakaawa at bumababala na lumayo ako kay Marlon at sa ate ko. Dahil sa takot at kaba, gumawa ako ng palusot. Ate, pwede bang magpahinga muna tayo? Sobrang sakit na ng mga paa ko kakalakad eh. Hindi ko na yata kaya. Pag-iinarte ko. Sabi kasi ni Marlon, may isang oras pa raw kaming lalakarin bago marating yung bahay nila. Pumayag naman si Marlon. Umupo kami noon sa gilid ng isang maliit na ilog. Habang nagpapahinga, naglabas ng baong pagkain si Marlon. Mga nakabalot iyon sa dahon ng saging. Inalok niya ako. Kain ka muna, Mia. Gawa ito ng mga magulang ko para sa atin. Alok ni Marlon na may kakaibang ngiti. Pero dahil sariwa pa sa isip ko, yung paalala ni Jules na wag akong kakain ng kahit anong ibigay nila sa probinsyang iyon, tumanggi ako. Salamat na lang po kuya, pero busog pa po ako. Baka masuka lang ako sa paglalakad natin. Magtutubig na lang muna sana ako. Palusot ko, sabay kuha ng sarili kong bote ng tubig sa bag. Nakita ko ang bahagyang pagkadismaya sa mukha noon ng ate ko, pero hindi na sila nagpumilit. Ilang sandali pa pasimple akong tumingin sa paligid. Hinahanap ng mga mata ko kung nandoon pa yung mag-asawang nakita ko kanina at hindi nga ako nagkamali. Paglingon ko sa aking likuran, nakita ko sila sa likod ng isang malaking puno, nakakubli. At patuloy pa rin akong pinapalapit gamit ang kanilang mga kamay. Kailangan kong makagawa ng paraan para makausap sila. Ate,
Magbabanyo lang ako doon sa may mga talahib. Naiihi na kasi ako eh. Paalam ko kay ate noon. Sige, bilisan mo lang ha. Huwag kang lalayo at baka maligaw ka dito. Paalala ng ate ko habang patuloy pa rin sila sa pagkumain ni Marlon ng dala nilang karne. Pag alis ko sa pwesto namin, mabilis pero tahimik akong nagtungo sa kinaroroonan ng mag-asawa. Nang makalapit ako, dali-dali nila akong hinila at pinalakad ng mabilis palayo sa lugar na iyon. Hindi na ako nakapagtanong. Sumunod na lang ako sa kanila dahil pakiramdam ko mas ligtas ako sa mga matatandang ito kaysa sa sarili kong kapatid. Tahimik kaming naglakad hanggang sa makarating kami sa isang maliit na pamayanan at pumasok kami sa isang simpleng bahay na gawa noon sa kahoy at pawid. Pagdating namin sa bahay ng mag-asawa, sinalubong kami ng pamilya nila. Yung isa sa mga anak nila ay si Aling Susan. Aligaga at takot na tinatanong ako noon ni Aling Susan at ng iba pang miyembro ng pamilya nila doon. Ining, bakit mo kasama yung lalaking iyon? Bakit ka sumama kay Marlon? Tila galit na nag-aalalang tanong ni Aling Susan sa akin. Nobyo po kasi siya ng ate ko. Pupunta po sana kami sa bahay nila para mamasyal. Nanginginig kong sagot. At doon ko na narinig ang mga salitang hindi ko na kailanman malilimutan sa buong buhay ko. Diyos ko, Ining, umuwi ka na ngayon din. Hindi ka ligtas sa lugar na ito. Yung pamilya ng Marlon na iyan, mga aswang sila. Sila ang pinakamalaking angkan ng mga aswang dito sa probinsya namin. Sabi ni Aling Susan habang hawak ang mga balikat ko. Nanlaki ang mga mata ko. Parang binuhusan ako ng malamig na tubig. Totoo yung mga hinala namin ni Jules. Kailangan kong balikan ng ate ko. Hindi ko siya pwedeng iwan doon. Isasama ko po siya pa uwi. Mangyak-ngyak kong sabi. Akmang lalabas sana ng bahay para balikan noon si Ate Jen, pero mahigpit akong pinigilan ni Aling Susan. Umiling siya ng may halong awa sa kanyang mga mata. Huwag na, Ining. Huwag mo nang balikan ang ate mo. Huli na ang lahat. Aswang na rin ang ate mo. Pagkarinig ko noon, naghalo yung galit, lungkot at pagkalito sa puso ko. Hindi ako makapaniwala. Hindi totoo yan. Hindi aswang ang ate ko. Mabait siyang tao. Sasamahan niya lang ang nobyo niya rito. Galit ko pang sabi sa kanila. Pero mahigpit pa rin ang hawak sa akin ni Aling Susan. Kung gusto mo pang mabuhay, Ining, at makita ang mga magulang mo, aalis ka na ngayon din. Kapag bumalik ka roon, ikaw naman ang ipapakain nila at gagawing kauri nila. Alay ka nila para sa pista ng kanilang angkan. Wala na akong nagawa kundi ang umiyak ng humagulgol. Napapayag na nila ako. Agad na kumilos ang pamilya ni Aling Susan. May inilabas silang isang tricycle noon na pagmamay-ari ng pamilya nila. Sumakay ako sa loob at sinamahan ako ni Aling Susan. Pero ang mas nakapagpagaan ng koonti sa loob ko, sumama rin noon sa amin ang lolo ni Aling Susan. Isa pala itong kilalang albularyo sa lugar nila. Sumama ang matanda para kung sakali mang harangin kami ng mga aswang, may lalaban para sa amin. Mabilis na pinatakbo ng asawa ni Aling Susan yung tricycle noon. Palabas na sana kami ng gubat at malapit na sa kalsada, pabalik ng bayan ng biglang nakarinig kami ng nakakakilabot na alulong na parang nanggagaling sa mismong likuran namin. Nang sumilip ako sa likod ng tricycle, nakita ko ang dalawang napakalaking itim na aso. Kumikinang ang mga pulang mata nila sa dilim ng hapon. At ang bilis na nilang tumakbo. Halos kasing bilis na nila yung tumatakbong motor na sinasakyan namin. Pilit nilang inabot yung gulong ng tricycle at parang gustong sampahin ang bubong nito. Sumisigaw na ako sa matinding takot. Pero hindi nagpatinag ang lolo ni Aling Susan. May kinuha siyang isang bote ng langis mula sa kanyang bulsa at isang mahabang latigo na gawa sa buntot ng pagi. Nagsimulang sumigaw ng mga orasyon ang matandang albularyo sa wikang Latin nun.
Iwinasiwas niya ang buntot pagi at inihampas ito sa direksyon ng dalawang itim na aso. Nang tamaan ng isa sa mga aso, dumaing ito na parang taong nasasaktan. Kasabay noon ay ibinuhos ng lolo yung langis sa kalsada na biglang umusok at tila naging harang na hindi malagpasan ng dalawang aswang. Nagawa kaming ilayo ng lolo ni Aling Susan. Hindi na kami nahabol ng mga itim na aso dahil unti-unti na silang napag-iwanan. Pero Sir JD, bago pa man kami tuluyang makalayo at lumiko sa kanto palabas ng masukal na daan, tiningnan ko sa huling pagkakataon yung dalawang aso na humahabol sa likuran namin. At kitang-kita ng dalawang mata ko sa mismong gitna ng kalsada, ang dalawang malaking itim na aso ay dahan-dahang tumayo. Nawala yung mga balahibo nila at nag-anyong tao. Sila Marlon at Ate Jen ko iyon. Nakatayo sila doon, nakatingin sa papalayo kong sinasakyan na may mga matang puno ng galit at panghihinayang dahil nakatakas ang kanilang inaalay para sa pista. Sa huling bahagi ng sulat kong ito, alam ko pong maraming makakarinig nito. Ang hindi maniniwala sa aking kwento. Iisipin ng iba na gawa-gawa lamang ito o likha lang ng isang malikot na imahinasyon. Kaya nga po binago ko na rin ang aming mga pagkakakilanlan para walang maghanap sa amin. Pero sumusumpa po akong totoong nangyari ito sa buhay ko. Mula ng araw na iyon, nakabalik ako ng ligtas sa Bulacan. Sinabi ko na lamang kina mama ko at hindi na nagparamdam pa. Mas mabuti na sigurong iyon ang isipin nila kaysa malaman nilang ang anak nila ay isa ng aswang na kumakain ng laman ng tao. Hanggang ngayon hindi na namin muling nakita pa ang ate ko. Hanggang dito na lamang po at naway magsilbing aral ang kwentong ito na huwag basta-bastang magtiwala at laging pakinggan ang ating mga kutob. Maraming salamat po sa inyo.